Ang lihim ng OFW sa Saudi Arabia, Part 3. Dahan-dahang bumukas ang pinto at tumambad sa akin ang taong ayaw ko nang makita. Siya, napakabilis ng tibok ng puso ko. Mahigpit kong itinago ang envelope sa likod ko. Nagkatinginan kami. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Hindi ako nakasagot. Pakiramdam ko ay mabubunyag na ang lahat. Unti-unti siyang lumapit. May nakita ka ba? Tanong niya. Umiling lang ako. Sinubukan kong kumalma kahit nanginginig ang buong katawan ko. Ilang segundo kaming nagtitigan. Pagkatapos ay bigla siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Napaluhod ako sa sahig. Alam kong muntik na akong mahuli. Nang makasiguro akong wala na siya, muli kong binuksan ang envelope. Isa-isang lumabas ang mga litrato. May mga larawan ng iba't ibang babae. May mga resibo ng malalaking padala ng pera. May mga dokumentong hindi ko maintindihan. Ngunit isang sulat ang lalong nagpayanig sa akin. Nakasulat dito, kung may makakita sa liham na ito, mag-ingat ka, hindi ka nag-iisa. Parang may gusto akong sabihin sa sarili ko. Ibig bang sabihin, may ibang OFW ring nakaranas ng takot sa bahay na iyon? Napaupo ako, hindi ko na alam kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Maya-maya ay narinig kong tinatawag ako ni Madam. Tintin! Bilis kong sinilid muli ang envelope sa cabinet. Lumabas ako na parang walang nangyari. Habang naghahapunan sila, tahimik lang akong naghahain ng pagkain. Ngunit napansin kong panay ang tingin ni Madam sa akin. Parang gusto niyang magsalita. Pagkatapos ng hapunan, tinawag niya ako sa kusina. Tintin! May gusto ba talagang sabihin sa akin? Napabuntong hininga ako. Gusto ko nang sabihin ang lahat, pero natatakot pa rin ako. Bago pa ako makapagsalita, biglang pumasok ang kanyang asawa. Agad akong natahimik. Napansin yon ni Madam. Mas lalo siyang nagtaka. Kinagabihan, muli kong tinawagan ang kaibigan kong OFW. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa envelope. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos ay sinabi niya, "Huwag mong itapon ang mga nakita mo. Posibleng mahalagang ebidensya ang mga iyon. Pero mag-ingat ka." Napaisip ako, tama siya. Hindi ako dapat magpadalos-dalos. Kinabukasan, habang namimili si Madam, naiwan kaming muli sa bahay. Lalong lumakas ang kaba ko. Bigla akong nakatanggap ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Isang linya lang ang nakasulat. Alam kong natagpuan mo ang envelope. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko kilala ang nagpadala. Paano niya nalaman? Maya-maya ay dumating ang isa pang mensahe. Kung gusto mong makauwi ng ligtas, huwag kang magsasalita. Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ko alam kung sino ang nagmamasid sa akin. Hindi ko alam kung kanino ako pwedeng humingi ng tulong. Ngunit sa pagkakataong iyon, gumawa ako ng desisyon. Hindi na ako mananahimik. Habang natutulog ang lahat ng gabing iyon, lihim kong kinuhanan ng litrato ang mga dokumento gamit ang cellphone ko. Isa-isa kong ipinadala ang mga ito sa kaibigan kong OFW. Sinabi ko, kung may mangyari man sa akin, pakiusap. Huwag mong hayaang mawala ang mga ito. Ilang segundo ang lumipas. Nag-reply siya. Pangako, hindi ka namin pababayaan. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Akala ko ay ligtas na ang mga ebidensya. Hindi ko alam. May isang pares ng mata palang tahimik na nakatingin sa akin mula sa labas ng bintana. At nang tumingin ako, may isang aninong mabilis na naglakad palayo. Itutuloy sa part 4. Kung gusto mong malaman kung sino ang nagpadala ng mga mensahe at kung makakatakas ba si Tintin, huwag kalimutang mag-subscribe sa Secret File Stories at abangan ang part 4.